Ang kasal ay nagbibigay sa dalawang taong nagmamahalan. Pinapangarap to ng bawat kababaihan dahil sa hatid nitong kaligayahan. Pero hindi para kay Angeline. Ang groom niya kasi na si Denver ay ang long-time boyfriend ng bunso niyang kapatid na si Christine. Pakiramdam tuloy ni Angeline magiging kontrabida lang siya sa pag-iibigan ng dalawa. Gayunpaman ay wala rin siyang nagawa dahil yon ang gusto ng mga magulang niya. Natuloy ang kasal na Denver at Angeline. Sa kabila ng pagiging opisyal ng mag-asawa ng dalawa, nagpatuloy pa rin ang pagkikita nila Denver at Christine. Hindi naman to naging lihim kay Angeline. Hinayaan niya lang ang dalawa na ipagpatuloy ang relasyon nila. Tanggap niya na kasi ang katotohanan na hindi naman talaga siya mahal ni Denver at napilitan lamang tong magpakasal sa kanya dahil sa kasunduan ng kanilang mga magulang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari kay Denver at Angeline. Matapos silang pagsaluhan ng isang mainit na gabi, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Isang pag-iibigan ang nabuo na hindi nila namamalayan. Sa pagsasamahang dulot lamang ng isang kasunduan, ay mahanap kaya ng dalawa ang tunay na pagmamahal? Kaya bang agawin ni Angeline si Denver kay Christine na una nitong minahal? Good morning, Dad. Ang aga niyo naman po yatang pumasok ngayon. Di ko na po kayo naabutan mag-breakfast sa bahay. Bati ni Angeline sa kanyang ama at nilapitan pa niya ito. Humalik sa pisngi nito. Oo, anak. Masyadong maraming ginagawa ko ngayon. Dumagdag pa ang problema ng ating kumpanya. Sagot ni Rowell sa kanyang anak. Napatingin naman si Rowell kay Angeline dahil naalala niya ang napag-usapan nila ng kanyang matalik na kaibigan na si Clifford. Angeline, anak, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Sabi pa ni Rowell. Oo naman po, Dad. Tungkol po ba saan? Sagot naman ni Angeline at umupo na siya sa sofa ng opisina ng kanyang ama. Nilapitan naman ni Rowell si Angeline at umupo na rin sa katapat na upuan ng anak niya. Anak, siguro naman hindi nalingid sa kaalaman mo ang nangyayari sa ating kumpanya, di ba? Panimula ni Rowell. Yes, Dad. Anak, handa tayong tulungan ni Tito Clifford mo pero meron siyang hinihingi na kondisyon. Sabi pa ni Rowell. Kondisyon? At ano naman pong kondisyon nila? Tanong pa ni Angeline sa ama. Gusto nila na makasal kayo ni Denver. Diretsahang sagot ni Rowell kay Angeline. Ayaw pa niya sana tong sabihin sa anak pero wala na siyang choice kundi sabihin na ito dito dahil nanganganib na ang kanilang kumpanya. What? Ako ay papakasal nila kay Denver? Bakit ako? Si Christine ang girlfriend ni Denver, baka nagkakamali lang sila. Gulat na sagot ni Angeline. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang gusto ng mga magulang ni Denver na ipakasal dito. Hindi anak, ikaw talaga ang gusto nilang makasal kay Denver. Please anak, pumayag ka na para sa kumpanya natin. Wala na tayong iba pang choice anak, lulubog ang kumpanya. Pakiusap ni Rowell kay Angeline. But Dad, no more buts, Angeline. Naka-oo na ako sa kanila. Please, ito na lang ang paraan natin para maiahon ulit ang kumpanya. Sabi pa ni Rowell. Si Angeline ay panganay na anak na mag-asawang Rowell at Claudia Soriano. May nakababata pa siyang kapatid na si Christine at ito ang nobya ni Denver na gustong ipakasal sa kanya. Nagmula sila sa mayamang pamilya pero ngayon nanganganib na magsara ang kanilang kumpanya dahil nag-alisan ng kanilang mga investors. Pero Dad, how about Christine? Sigurado ko magagalit yun at hindi papayag. Please Dad, si Christine na lang. Sagot pa ni Angeline. Pero ikaw nga ang gusto ng mga magulang ni Denver. Hindi ko rin alam kung anong dahilan nila kung bakit ikaw ang gusto nila kaysa sa kapatid mo na kasintahan naman ni Denver. Sagot ni Rowell. Napapailing na lang si Angeline sa isipin na yon. Alam niyang magagalit ng gusto si Christine kapag nalaman niya ang tungkol dito. Knowing Christine, may ugali to ng pagkamaldita. Na-spoil kasi to ng kanilang mga magulang kaya madalas itong magpasaway. Kabaliktaran naman to sa ugali na meron si Angeline. Si Angeline kasi napakabait. Palaging sumusunod sa kanyang mga magulang at responsable sa lahat ng bagay. Maganda ka. Dahil sa mga susunod na araw, makikipagtikita tayo sa pamilya ng Tito Clifford mo upang pag-usapan ang tungkol sa magiging kasal niyo ni Denver. Sabi pa ni Rowell at tumayo na ito upang bumalik sa kanyang pwesto. Umiiling naman na lumabas na si Angeline sa opisina ng kanyang ama. Umalis na rin muna siya sa kumpanya nila at tumiretso sa bahay ng kanyang kaibigan sa Tagaytay. Wow! Himala at naligaw ka dito, Angeline. Tatawa-tawang bungad ni Beatrice kay Angeline na makarating to sa kanyang bahay.
Si Beatrice, matalik na kaibigan ni Angeline, simula ng high school pa sila. Nagmula din to sa mayamang pamilya at solong anak pa kaya sustentado ng mga magulang kahit hindi na to magtrabaho. Gaya ngayon, may sarili na tong bahay sa Tagaytay na regalo pa ng kanyang mga magulang. Tanging siya at mga katulong niya lamang ang nakatira sa napakalaki niyang bahay. Namiss kasi kita, kaya ako naligaw dito. Sagot naman ni Angeline habang naglalakad papasok sa bahay ni Beatrice. Wag ako, Angeline. I'm sure may problema ka. Hindi mo ugaling sumusulpot na lang dito ng biglaan. Sagot ni Beatrice. Kilala niya na si Angeline. Alam niya na ang ugaling nito. Kapag may problema, bigla-bigla na lang tong sumusulpot sa kanyang bahay. Huminga muna ng malalim si Angeline bago nagsalita. Beatrice, pwede ba ako magstay muna dito ngayong gabi, please? Gusto ko lang makapag-isip-isip. Sabi na nga ba eh. Sure, wala naman problema kung gusto mo magstay dito eh. Baka gusto mong i-share yung problema mo na yan at baka may maitulong ako. Sagot ni Beatrice. At hinila pa niya si Angeline sa may garden nila. Doon naupo dahil mas presko ang hangin doon. Nagpatianod naman si Angeline sa kaibigan niya at nagbitbit pa to ng wine. So, ano na? Share mo na yung problema mo dahil parang napakalalim ang iniisip mo, girl. Kanina ka pa walang imik man lang. Sabi pa ni Beatrice at sinaninan pa niya ng wine ang baso na hawak bago ibinigay kay Angeline. Tinanggap naman to ni Angeline at inisang lagok ang laman nito. Si Daddy kasi, gusto ko ipakasal kay Denver. Nandaki naman ang mata ni Beatrice sa narinig niya. Denver? You mean Denver Chua? Yung boyfriend ni Christine? Tumango-tango naman si Angeline. Yes, si Denver Chua na kaklase natin dati na boyfriend ni Christine. Oh my God! Malaking problema nga yan, pero bakit? I mean, bakit kay papakasal kay Denver? Tanong pa ni Beatrice. Nakanganib kasing magsara ang kumpanya namin dahil nga sa mga umalis na investors kaya nagpresenta si Tito Clifford na daddy ni Denver. Tutulungan daw ang kumpanya namin dahil kaya naman talaga nila kaming tulungan eh. Pero ang kapalit nun, arranged marriage between me and Denver. Pagpapaliwanag ni Angeline sa kaibigan. Pero bakit ikaw? Hindi ka naman girlfriend ni Denver ah. Bakit hindi si Christine? Yun naman talagang girlfriend ni Denver. Naguguluhan pang tanong ni Beatrice. Hindi ko rin alam ang dahilan nila. Tinatanong ko rin si Dad pero hindi din niya alam dahil wala naman nabanggit na mag-asawang Chua na dahilan nila. Sagot ni Angeline. O ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Beatrice. I don't know. Pero sa sinabi ni Dad kanina mukhang naka-oo na siya sa gustong mangyari ng pamilya ni Denver. Sagot ni Angeline. Paano si Christine? Alam na ba niya ang tungkol dito? Tanong pa ni Beatrice. Hindi ko rin alam. Hindi ko pa nakikita si Christine eh. Dumiretso na ako dito galing sa kumpanya. Sagot pa ni Angeline. Naku, mukhang magagalit sa'yo ng gustong kapatid mo na yan, knowing Christine. Ibang ugali ng kapatid mo na yan eh. Kabaliktaran siya ng ugaling meron ka. Siguro, kaya ayaw sa kanya ng mga magulang ni Denver dahil sa kagaspangan ng ugaling meron niyang kapatid mo. Sagot ni Beatrice. Siguro nga. Ay, ewan ko ba? Bakit pa kasi akong nakita nila eh? Iiling-iling na sagot ni Angeline, saka tumungga ulit ng wine. Pero alam mo Angeline, kung ako nasa kalagayan mo, papayag na lang siguro ako sa gusto nilang mangyari. Kasi para din naman sa kumpanya niyo yun eh. Tsaka hindi ka nalugi kay Denver. Ang gwapo kaya ni Denver. Hayaan mo na yung kapatid mong maldita. Birong totoo ni Beatrice kay Angeline. Napalingo naman bigla si Angeline dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Gaga ka talaga? Iirap-irap naman na sagot ni Angeline sa kaibigan. Denver, I told you, ayoko dyan sa Christina yan. Bulyaw ni Diana sa anak niyang si Denver. But mom, I love Christine. Please mom, sana naman po matanggap niyo na siya para sa akin. Sagot naman ni Denver. Lalo namang nainis si Diana sa isinagot sa kanya ni Denver. Pag-isipan mong mabuti yan, Denver. Kitang-kita naman kung anong ugali meron yung Christine na yan. Galit pa rin niyang sagot sa anak. Denver Chua came from a rich family. Solong anak lang siya na mag-asawang Clifford at Diana Chua. Nag-iisang tagapagmana nila ito, kaya gusto nila makapangasawa ito na matinong babae. Ayaw ni Diana sa kasintahan ni Denver na si Christine. Hindi niya gusto ang karakas ng babae, kaya tutol na tutol siya sa relasyon nito sa anak niya. Alam mo, Denver,
Baka yung babae na yan pa ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya natin. Kaya mag-isip kang mabuti. Huwag mong hintayin pang gumawa ako ng paraan para lang paghiwalayin ko kayo. Sabi pa ni Diana. Napag-isip-isip naman ni Denver ng mabuti. Hindi niya kayang sawayan ng kanyang mga magulang. Pero anong gagawin niya? Mahal niya ang kanyang nobya na si Christine. Napahinga na malalim si Denver dahil sa kanyang iniisip. Kahit ano pang gawing pilit mo, Mom, wala akong balak na hiwalayin si Christine. Pagmamatigas ni Denver at saka siya lumabas ng mansyon nila. Mahal na mahal ni Denver ang kanyang mga magulang, kaya sinusunod niya ang gusto ng mga ito. Alam niya rin kasi na makabubuti para sa kanya ang mga sinasabi nito. Pero kapag tungkol sa kanila ni Christine, nasusuway niya ang kanyang mga magulang. Inis na inis naman lalo si Diana sa ginawang pag-alis ng kanyang anak. Denver, hindi pa tayo tapos mag-usap? Galit na sigaw ni Diana pero wala na rin siyang nagawa pa na makaalis na si Denver. Dali-dali naman na i-denial ni Diana ang numero ng kanilang driver. Hello, Manong? Nasa labas ka ba? Yes po, ma'am. Aligagang sagot ng driver sa kabilang linya. Pakihanda ng kotse. Susundan natin si Denver na kakaalis lang. Sa tingin ko makikipagkita na naman yon sa Christina yon. Naiinis na sabi ni Diana. Opo, ma'am. Agad na sagot ng driver nila. Pakibilisan, Manong. Iritadong utos pa nito sa driver bago pinatay ang tawag. Kinuha niya ang bag niya at dali-daling lumabas ng mansyon. Agad naman siyang sinilubong ng driver nila at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Makakatikim talaga sa akin ng babaeng yon kapag nakita ko siya. Naiinis na sabi ni Diana, tsaka dali-daling pinaharurot ng driver ang sasakyan. Happy anniversary, babe. I love you. Bati ni Christine sa kanyang nobyo na si Denver. Happy anniversary din, babe. I love you too. Sagot ni Denver kay Christine, sabay halik sa labi nito. Nasa isang restaurant sila ngayon dahil nagsa-celebrate sila ng anniversary nila. Dito dumiretso si Denver matapos silang magtalo ng kanyang ina. Akala nga nilang dalawa hindi sila magtatagal dahil nagsimula lang sila sa pamimikot ni Christine at maraming ayaw sa relasyon nila. Pero eto sila at 5 taon na ang kanilang relasyon. Saan mo po gustong pumunta, babe, pagkatapos natin dito? Tanong ni Denver. Saan ba? Tagaytay na lang tayo after this? Sagot ni Christine. Sige, sagot ni Denver. Napapangiti si Denver nang dumating ang in-order niyang malaking bouquet ng mapupulang rosas. Bit-bit ito ng waiter at may kasama pang maliit na chocolate cake. Sinenyasan niya ang 2 musikero na may hawak na violin na kanina pa naghihintay. Lumapit naman ang mga to sa kanilang dalawa ni Christine at nagsimulang tumugtog habang iniaabot ni Denver sa nobya niya ang kararating lang na bouquet of red roses at chocolate cake. Oh my gosh, Denver, this is so sweet! Masayang sabi ni Christine sa kanyang nobyo. Kilig na kilig siya palagi sa mga paandar nitong surprise sa kanya. You deserve all the best in the world, babe. Sweet na pagkakasabi ni Denver. Nilahad niya ang kamay niya kay Christine. Shall we dance? Ha? Bahagyang nagulat si Christine. Dito talaga? Nakakahiya, ang daming tao. Sabay niya sa nobyo niya. Wala talaga tong pinipiling lugar kapag naglalambing sa kanya. Patuksong umiti si Denver. Mas okay nga na maraming tao. Para mas maraming makaalam na romantic ang nobyo mong gwapo. Sabay kindat kay Christine. Natawa si Christine sa confidence ng nobyo niya. Sige na nga. Inawakan niya ang kamay nito at sumayaw silang dalawa kasabay ng sweet na musika. Agad nung naagaw ang atensyon ng ibang customers at nagdilian. Uy, ang sweet naman. Sana all. Napapangiti na lang sila sa isa't isa. Sina Denver at Christine sa mga naririnig nila sa paligid nila. I love you, babe. Bulong ni Denver kay Christine. Saka muling hinalika na magaan lamang sa labi si Christine. I love you too, babe. Tugon naman ni Christine. Patuloy pa rin ang romantikong pagsayaw ng dalawa nang bigla silang makarinig ng sigaw. Sinasabi ko na nga ba kasama mo na naman ang babaeng yan. Sigaw ni Diana sabay hila sa buhok ni Christine nang malapitan niya ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Denver sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Natunghayan na lang niya ang mommy niya na sinasabunutan si Christine. Aray, Tita Diana, tama na po, pagmamakaawa ni Christine.
habang hawak-hawak ang kamay ng ginang na nakasabunot sa buhok niya. Mom, please, tama na po. Pag-awat ni Denver kay Diana. Dinuro ni Diana si Denver. Sinabihan na kita, di ba? Layuan mo ang babae na to, hindi ka nakikinig. Aray, tama na po, tita. Tama na po. Naiiyak nang sabi ni Christine. Guard? Guard! Malakas na tawag ni Denver. Sakto naman nakita sila ng mga gwardya. Ma'am! Ma'am! Awat na ma'am! Tumakbo ang gwardya kina Diana at Christine at pinaghiwalay sila. Give me that girl! Gil pa ring sigaw ni Diana. Lalapit na sana siya kay Christine at pinaghiwalay sila, pero hinawakan siya ng mga gwardya. Pinanlisikan niya ng mga mata si Denver. Do something! Napabuntong hininga na lang si Denver at napakamot sa kanyang ulo nang mapatingin siya sa kanyang paligid. Nagsitumbahan kasi ang mga puan dahil sa gulong ginawa ng mommy niya, kaya napanganga na lang din ang mga customers. Si Christine naman sabog na sabog ang itsura at umiiyak. Napapikit na lamang si Denver. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa mommy niya. Mom, ano yun? Nakakahiya. Pangaral ni Denver sa mommy niya na makauwi sila sa mansyon. Pinandilatan siya ng mata ni Diana. Nahihiya ka? Sa pagpatol sa babaeng tulad ni Christine, hindi ka nahihiya. Galit na sagot ni Diana sa anak. Naihilamos na lang ni Denver ang dalawang kamay niya sa mukha sa sobrang inis. Ayaw kasi talagang tanggapin ng mommy niya ang desisyon niya na ituloy ang relasyon nila ni Christine. I told you, Denver, hindi ko gustong babaeng yon. Mas okay sa akin yung ate Angeline niya ang makatuluyan mo. Decente ang kapatid niya at pwede nating ipagyabang sa mga kamag-anak at kakilala natin. Ibang-iba ang ugali ni Angeline dyan sa kapatid niyang si Christine. Pagbibida ni Diana. Mom, please, I love Christine. Alam niyo naman po na matagal na rin kaming may relasyon, di ba? Sana magustuhan niyo rin po siya para sa akin. Please, Mom, tanggapin niyo na po si Christine. Sagot ni Denver na mukhang nagpapaawa pa sa ina. Umiling-iling naman sa kanya si Diana. Binulaan na kita tungkol dyan, Denver. Noon pa kita sinasabihan. Napaiwas na lang ang tingin si Denver sa kanyang ina dahil hindi lang sila magkakaintindihan na dalawa. So what do you want me to do, Mom? Tanging tanong na lang ni Denver para matapos ng usapan. Napairap lang si Diana. Binalaan na kita tungkol dyan, Denver. Napaiwas na lang ng tingin si Denver sa kanyang ina dahil hindi lang sila magkakaintindihan na dalawa. So what do you want me to do, Mom? Slow ka ba, anak? Hindi mo ba nakuha? Kailangan ba ulit-ulitin ko pa sa'yo na ayoko kay Christine? Sarkasiko nitong sabi. Mom, please, sa totoo lang, hindi niya alam kung paano pa magpapaliwanag sa ina. No, Denver. Leave Christine at si Angeline ang ipalit mo para sa kanya? Kaswal na pagkakasabi ni Diana. What? Parang nablangko si Denver sa ideyang yon. Inutusan na nga siya ng mom niya na iwan si Christine, tapos ang ipalit pa talaga ang kapatid niyang si Angeline. Nahihibang na ba ang mommy niya? You are so ridiculous, Mom. Naiusan na lang ni Denver. Tsaka niya tinalikuran ng ina at pumunta sa kwarto niya. Samantala, si Christine naman, pinahatid ni Denver sa kanilang driver dahil hindi niya maiwan ang kanyang ina. Nang makababa na sa sasakyan ni Denver si Christine, di ito agad pumasok sa kanilang bahay. Hinintay niyang makaalis ang sasakyan ni Denver, tsaka siya ulit sumakay ng taxi. Balak ni Christine pumunta muna sa kanyang matalik na kaibigan na si Candy. Nakailang katok pa si Christine bago siya pinagbuksan ni Karen ang pinto. Pupungas-pungas pa nga ito at halatang kagigising lang. Ang tagal mo naman magbukas ng pinto. Iirap-irap na sabi ni Christine sa kaibigan, sabay pasok sa loob ng bahay ng kaibigan. Diyos ko ka naman, Christine. Anong oras pa lang naman oh? Kasarapan pa ng tulog ko eh, sagot ni Candy. Mamaya ka nalang matulog ulit, Beshi, sagot ni Christine. Ano bang sadya mo? At is oras ng gabi ka kung pumunta rito? Tanong pa ni Karen na naiinis na dahil naantala ang tulog niya. Wala lang. Ayoko pang umuwi sa bahay eh, sagot ni Christine. Ba't saan ka ba galing at gabing-gabi ka na? Bakit di ka nalang matulog sa inyo at nang iistorbo ka pa rito? Tsaka bakit kanya ng itsura mo? Tanong pa ni Karen nang mapansin na medyo magulo ang buhok ni Christine.
Nag-celebrate kasi kami ni Denver na anniversary namin. 5 years na kami, Karen. Kinikilig pang sabi ni Christine. At sa tanong mo kung bakit ganito ang itsura ko, well, sinugod lang naman ako ni Tita Diana kanina habang nagsa-celebrate kami ni Denver. Sagot ni Christine, naiirap-irap pa dahil sa inis. What? Sinugod ka ng mommy ni Denver, pero bakit naman? Gulat na tanong ni Candy sa kaibigan. Alam mo naman yung mommy ni Denver, ayaw na ayaw nun sa akin. Inis pang sagot ni Christine. Magpakabait ka kasi, para magustuhan ka naman ng future mother-in-law mo. Dapat maging mabait ka sa kanya. Alam mo naman, mahal na mahal ni Denver mga magulang niya eh. Mahabang sagot ni Candy. Di naman niya na-appreciate ang effort ko. Nagpapakabait naman ako sa harapan niya, pero siya tong ayaw na ayaw sa akin. Maano ba naman na suportahan na lang niya ang relasyon namin ni Denver, di ba? Maging masaya na lang sana siya para sa amin ni Denver. Sagot pa ni Christine. Ewan ko sa'yo. Paano ba naman kasi? Magbabait-baitan ka sa harapan ng mommy ni Denver. Tapos maya-maya umaatake na naman yung pagiging maldita mo. Pasalamat ka na lang talaga at mahal ka ng jowa mo at hindi ka iniiwan. Sagot ni Candy. Of course. Mahal talaga namin ang isa't isa. Magtatagal ba naman kami ng 5 taon kung hindi, di ba? Proud pa na sagot ni Christine. Okay, sabi mo eh. Pero paro ko lang sa'yo ha. Huwag ka pakakampante. Magulang pa rin yun ni Denver. Anytime kaya nun piliin ng magulang niya over you. Sagot ni Candy. Napapairap na lang si Christine sa mga sinasabi ni Candy. Alam kasi ni Christine na ayaw sa kanya ng mommy ni Denver noon pa man dahil sa ugali niya. Ano ba daw magagawa niya kung ganun talaga ang ugali niya? Ayaw naman niyang ipilit ang sarili niya dito dahil ang mahalaga sa kanya, nagmamahalan sila ni Denver. Kinabukasan, magkasama na naman sina Denver at Christine. Umuwi lang saglit si Christine sa kanilang bahay upang magpalit ng damit at umalis na rin kaagad upang makipagkita ulit kay Denver. Obsessed na obsessed siya kay Denver at gusto niyang palagi itong nakikita. Okay ka lang ba, babe? Pasensya ka na sa nangyayari. Kahapon ha? Agad nasabi ni Denver kay Christine. Okay lang ako, babe. Naiintindihan ko naman si Tita Diana, sagot ni Christine. Babe, naisip ko lang. Kung magpakasal na kaya tayo, nasa tamang edad naman na tayo, babe. Saka matagal din naman tayo, di ba? Sabi pa ni Christine kay Denver. Nasa isang park sila ngayon at naglalakad-lakad dahil yun ang gustong puntahan ni Christine. Nagulat naman si Denver sa sinabi ni Christine na patigil sa paglalakad. What? Let's get married, babe. Bakit hindi pa tayo magpakasal? Mahal naman natin ang isa't isa. I want to spend the rest of my life with you, Denver. Malambing pa na sabi ni Christine habang nakangiti kay Denver. Hindi naman agad nakaimik si Denver sa sinabi ni Christine dahil ngayon pa lang napapaisip na siya. Nag-aalala siya sa kanyang ina dahil ngayon pa nga lang na magkasintahan sila ni Christine. Tutol na ito. Ano pa kaya kung magpakasal sila? Baka mas lalo pa itong magalit. Babe, are you okay? Ayaw mo na ba akong pakasalan? Sabi pa ni Christine nang hindi agad makasagot si Denver. Sa kanyang sinabi, No, babe? Hindi naman sa ganon pero sigurado ka ba na gusto mo na magpakasal tayo? Sagot ni Denver na makabawi sa pagkagulat sa sinabi ni Christine. Yes, babe. Ang tagal mo kasi mag-propose eh, kaya ako na lang mag-aaya sa'yo. Tatawa-tawang sagot ni Christine. Di naman kasi basta-basta ang pagpapakasal, babe. Kung yan ang gusto mo, sige magpakasal na tayo. Pero hindi na natapos si Denver ang sasabihin niya nang sumabat na si Christine. Really, babe? Oh my God, excited na ako. Tuwang-tuwa na sabat ni Christine. But kailangan muna natin tong sabihin sa mga magulang natin. Kailangan muna natin hingin ang basbas nila na papayagan na nila tayong magpakasal. Sagot ni Denver. Napasimangot naman bigla si Christine dahil alam niya tututol ang ina ni Denver sa gusto niyang mangyari. But babe, sabi niya kay Denver, no more buts, babe. Kung pumayag sila, edi itutuloy natin ang kasal. Pero kapag hindi sila pumayag, wag na muna. Wag natin madaliin ang lahat, babe. Dalating din tayo dyan, ha? Sagot ni Denver at hinalikan pa niya si Christine saglit sa labi. Wala naman na nagawa pa si Christine sa gustong mangyari muna ni Denver.
Pero alam niyang tututol talaga dito ang ina dahil ayaw sa kanya nito. Mataas na ang sikat ng araw nang umuwi si Angeline sa kanilang bahay. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang ina sa kanilang sala. Angeline anak, saan ka ba nanggaling kagabi? Bakit di ka umuwi? Nag-aalala na ako sa'yo. Nag-aalala ang tanong ni Claudia kay Angeline nang makita niya ito. Hi mom, pasensya na po kung di ako nakapagpaalam kahapon sa inyo. Galing nang po ako kila Beatrice. Nakangiti pang sagot ni Angeline, pero halata sa mga mata niya ang pagiging matamlay niya. Anak, pasensya ka na ha. Nabanggit na rin sa akin ng daddy mo ang tungkol sa arranged marriage na gustong mangyari ng Tito Clifford mo. Sagot ni Claudia. Nakwento na kasi ni Rowell dito ang naging usapan nila ni Clifford. It's okay, mom. Nagpalipas lang po talaga ako ng oras kila Beatrice para makapag-isip-isip. Sagot ni Angeline. Katunayan niyan halos magdamag na hindi nakatulog si Angeline. Kakaisip sa sinabi ng kanyang ama. Iniisip niyang sasama ang loob ng kanyang kapatid sa kanya oras na maikasal na sila ni Denver. Pero iniisip din niyang magiging maayos naman ang kanilang kumpanya oras na makasal na sila ni Denver. Mom, iniisip ko lang po si Christine. Paano po siya? Alam na po ba niyan tungkol dito? Tanong ni Angeline sa ina. Hindi pa niya alam anak. Hindi pa kasi namin siya nakakausap ng daddy mo eh. Magdamag din siyang hindi umuwi rito sa bahay. Pero kanina maagang-maaga siyang dumating pero nagbihis lang siya. Umalis na rin agad kaya hindi namin siya nakakausap. Sagot ni Claudia. Ganun po ba? Nag-aalala po ako para kay Christine, mom. Siguradong hindi yun papayag. Sagot pa ni Angeline. Kahit ako anak, nag-aalala din ako para kay Christine. Dahil kapag nalaman niyang gustong mangyari ng mga magulang ni Denver, siguradong magagalit yun. Alam mo naman ang ugali ng kapatid mo. Nag-aalala din na sabi ni Claudia. Pero wala na din naman tayong magagawa. Kailangan natin kumapit sa patalim, lalo na't kailangan ng tulong ng ating kumpanya. Pagpapatuloy pa ni Claudia. Nakakaunawa namang tinignan ni Angeline ang kanyang ina. Alam niyang ito'y problemado na rin dahil bukod sa pamilya nilang maapektuhan, marami din ang empleyadong maapektuhan pag nagkataon. Kung sa akin lang naman mom, okay lang na makasal ako kay Denver para sa kumpanya natin. Kaso naging komplikado dahil sa nobyo ni Christine si Denver. Ayoko magkasira kami magkapatid dahil lang kay Denver. Sagot ni Angeline. Naiintindihan ko anak, huwag kang mag-alala. Kakausapin namin ang masinsinan ng kapatid mo para maintindihan niya ang sitwasyon natin ngayon. Sagot ni Claudia. Sige po ma'am, sa kwarto na lang po muna ako. Pagpapaalam ni Angeline sa ina. Ano kaya ang mangyayari ngayong nakatakdang ipakasal si Angeline sa nobyo ng kanyang kapatid? Matanggap kaya to ni Christine kapag nalamang ikakasal sa kapatid niya ang kanyang nobyo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.